Magandang araw sa inyong lahat mga kaibigan. Kamusta kayo? Sana ay nasa mabuti kayong kalagayan ngayon. Alam niyo, sa buhay, lahat tayo ay may mga sugat na dala ng masakit na nakaraan. Pero ang tanong, kailan ba natin papayagan ang mga sugat na ito na maghilom? Kaya ngayong araw, pag-usapan natin kung paano tayo makaka-move on at tunay na makakahanap ng kapayapaan sa puso. Alam niyo ba ang kasabihan na huwag mong hayaan ang nakaraan ay magnakaw ng iyong hinaharap? Napakaganda, di ba? Dahil sa totoo lang, kung paulit-ulit nating binabalikan ang mga sakit at pagkakamali, parang hinahayaan nating makulong ang sarili natin sa isang kwarto na puno ng pait. Pero ang buhay, hindi ba, ay masyado maikli para manatili sa ganitong estado. Naalala ko ang kwento ng isang babae na naging kaibigan ko. Siya'y minsang nagmahal ng sobra, pero ang kanyang pagmamahal ay hindi nasuklian. Naramdaman niya ang matinding sakit at sa bawat araw. Iniisip niya kung bakit siya iniwan. Minsan niyang sinabi sa akin, paano ako makaka-move on kung hindi ko kayang kalimutan ang ginawa niya sa akin. Sinagot ko siya, hindi mo kailangang kalimutan ang lahat, pero maaari kang magpatawad, hindi para sa kanya, kundi para sa sarili mo. Kapag pinatawad mo ang nakaraan, binibigyan mo ng pahintulot ang sarili mong maghilom. Ang pag-move on, mga kaibigan, ay hindi ibig sabihin na ini-ignore natin ang sakit. Ang ibig sabihin nito ay tinatanggap natin na nangyari ito. At pagkatapos, unti-unti tayong lumalakad palayo. Para kang nagtatanim ng bagong punda sa lupa na minsang nadiligan ng luha. Narito ang ilang hakbang para maka-move on. Una, tanggapin ang nangyari. Hindi natin mababago ang nakaraan, pero kaya natin baguhin ang ating pananaw. Pangalawa, pagpapatawad. Hindi ito madaling gawin pero ito ang susi para sa kalayaan mula sa galit at sama ng loob. Pangatlo, mag-focus sa ngayon. Maglaan ng oras para alagaan ang sarili. Subukan ng mga bagong bagay na nagpapasaya sa iyo. At panghuli, hanapin ang mga natutunan. Kahit masakit, lahat ng bagay ay may aral. Ano ang natutunan mo mula sa karanasang ito? Mga kaibigan, tandaan niyo ito. Ang mga bagay na hindi na natin mababago ay hindi na dapat nating piliting baguhin. Kung paulit-ulit mong bubuksan ang pinto ng nakaraan, hindi mo papapansin ang mga bagong pinto ng pagkakataon na nagbubukas para sa iyo ngayon. Kaya ngayong araw, pilit mong pakawalan ang sakit. Hindi ito madali, pero ito ang tamang gawin. At kapag ginawa mo ito, mararamdaman mong unti-unti magaan na ang iyong pakiramdam. Maraming salamat sa inyong pakikinig, mga kaibigan. Tandaan, ang buhay ay hindi tumitigil para sa atin. Kaya't huwag din nating hayaan ang nakaraan ang magdikta sa ating hinaharap. Mag-move on tayo, maghilom at magsimula muli. Dahil sabi nga nila, ang sugat ay gumagaling kapag hindi mo na ito pinapansin o binabalik-balikan. Hanggang sa muli, ingat kayong lahat at palaging piliin ang kapayapaan sa puso. Panginoon, lumalapit po kami sa inyo ng may mapagkumbabang puso. Salamat po sa biyaya ng buhay at sa pagkakataong maghilom mula sa aming nakaraan. Patawarin niyo po kami sa mga pagkakamaling nagawa at tulungan niyo po kaming magpatawad sa mga nakasakit sa amin. Ituro niyo po sa amin na bitawan ang mga sakit at pait upang mapuno ang aming puso ng kapayapaan at pagmamahal. Bigyan niyo po kami ng lakas upang harapin ang ngayon at pag-asa upang magpatuloy sa mas maliwanag na bukas. Sa inyo po namin inilalagay ang aming tiwala, Ama. Gabayan niyo po kami tungo sa bagong simula na puno ng biyaya at pagkaaya-aya. Amen.